Magandang araw po sa inyong lahat. This is the Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated on the contrary, the series number 2 article. Ang pag-aalaga ng baboy noon at ngayon, kaibahan at epekto sa mamamayan. Mula nang maitatag noong June 24, 2008, ang Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated ay inumpisahan na ng mga miyembro nito ang matyagang pananawagan at pangangampanya sa lahat ng pagkakataon na isulong ang tinawag naming back to basic na pamamaraan o mga sinaunang nakagawian, partikular sa pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop at mga kinakain ng tao. Isa sa naging tradisyonal na kahiligang kainin at alagaan ng nakararaming mga kababayan natin ay ang baboy. Atin pong suriin. Noon, ang ipinapakain sa mga alagang baboy ay mga sirang prutas at gulay, hugas o kaning baboy, yung pong mga food waste, at darak, yung pong darak, na paminsan-minsan ay nilalakukan ng asukal na maskubado o kaya ay pulot. Sa pamamarang ito, at sa loob ng mahabang panahon, ay maayos na nakasurvive naman tayo at ang mga nagbababuyan na ang malaking bahagi ng kanilang kinikita ay nagbubuhat lamang sa matyagang pangungulekta sa mga bahay-bahay, mga restaurant o mga establishment kung saan ay mayroong kainan at pinagtabasang mga gulay sa palengke na mga tinatapon na rin naman. Ang ganitong nakagawian noon ay sumusuporta sa hindi na kayang ipatupad na segregation law. Yes, hindi na po kayang ipatupad ang segregation law na nakakabawas naman sa baho at volume ng basura ng bayan. At ang higit sa lahat ay napapakinabangan pa sana ito. Mura ang puhunan na halos tiyaga at pagod lamang, kung kaya't ating mapapansin na malaki ang kamurahan ng karne ng baboy noon sa mamamayan. Kapansin-pansin din na noong araw ay bihira o halos walang mga babuyan na tinatamaan o dinadapuan ng pagkakasakit, lalo na ang pagkapeste. At masasarap ang lasa nito kapag niluluto at mangilan-ngilan lamang sa mga mamamayan ang nagkakasakit ng high blood, sakit sa puso at iba pang mga karamdaman na ang itinuturong pangunahing dahilan ay ang pagkain ng karne ng baboy. At pumasok na nga tayo sa tinatawag natin na makabagong pamumuhay, makabagong teknolohiya at ang tinatawag nilang makabago o modernisasyon, kung saan ay ipinakilala at ipinasok na ng mga dambuhalang dayuhang mangangalakal ang paggamit at pagpapakain sa mga tao at hayop ng mga halos ay purong nakakalasong kemikal na. Dumaan pa sa matinding init ng makina kung kaya't pinatay na nito ang mga nalalabi pang sustansya ng pagkain, partikular ang chemical feeds na pagkain sa mga alagang baboy. Bukod pa dito ang mga iba't ibang klase ng mga gamot na itinuturok sa mga baboy na malaking bahagi ng sangkap ay mga chemical din na dumaan din sa mainit na proseso. Tuluyan na ngang nalinlang at napaniwala ng malalaking kumpanyang ito at mangangalakal ang marami nating mga naghahayupan sa pamamagitan ng matatamis na mga pananalita at pangako sa mga anunsyo sa radyo, sa telebisyon, sa dyaryo, sa billboards, at mga ahente ng mga ito. Mas lulusog at bibigat daw ang timbang, mabilis daw na paglaki at pagtaba ng mga baboy at iba pang mga pananalita. Kung kaya't higit sa lahat, ay lalaki daw ang kikitain ng mga nag-aalaga ng baboy. On the contrary, ito ay tahasan at mahigpit na pinasusinungalingan
ng Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated sa kalakalan at prosesong umiiral ngayon. Ang malalaking kumpanya ng mga chemical feeds at dambuhalang mga mangangalakal ay tuluyan na ngang nagtagumpay at sa kanilang tagumpay ay naging talunan ang mga mamamayan at ang taong bayan. Ngayon, ang nakasanayan na nating ipakain sa mga alagang baboy ay mga nakakalason na chemical feeds, gayon din ang mga vitamins daw at iba't iba pang mga chemical na gamot na itinuturok na pang-iwas daw sa mga sakit ng baboy. Sa isang research at eksperimento na isinagawa ng Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated sa isang babuyan na pag-aari ni Ginoong Benjamin Mendoza sa Las Piñas, ito po ay mapapanood nyo sa YouTube, sa website ng Guardian Stop Global Warming Foundation, ang actual interview at ang pagbisita po namin sa Kural ng Baboy, ay kinailangan lamang ng mababaw na pag-aanalisa na ang sistema sa ngayon sa pag-aalaga ng baboy ay naging kapansin-pansin na sa panahon nating ito sa ngayon ay natural na naging napakamahal ng presyo ng karning baboy sa merkado. Bunsod na rin ng napakamahal na presyo ng mga chemical feeds, vitamins at mga gamot na itinuturok sa mga ito. Subalit kung ating aanalisahing mabuti, sa kabila ng mga inihatag ng mga dambuhalang mga kumpanyang ito, ay sa panahon nating ito, naglabasan ang mga bago at iba't ibang klase ng mga sakit ng baboy, kagaya ng foot and mouth disease, Reston Ebola virus, swine flu, at marami pa pong iba, na dumating pa sa sukdulan sa pagpatay sa mahigit na 6,000 commercial pig sa isang piggery farm sa bayan ng Pandi, lalawigan ng Bulacan, ng mga kinaukulan, upang hindi na raw kumalat pa ang sakit at peste sa iba pang bayan at maging banta sa kalusugan at buhay ng mamamayan. Bukod sa lalawigan ng Bulacan ay marami pang mga lugar sa Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Batangas at Laguna ang minomonitor ng kinaukulan ng mga babuyan na kinakikitaan ng mga sintomas ng mga sakit. Ang pagkonsumo o pagkain ng karning baboy sa ngayon ng mamamayan ay tuluyan na ngang naisalin sa kanila o sa tao ang mga taglay nitong mga sakit at mga nakakalasong kemikal. Sa karne nito, na siya namang nagiging dahilan o sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang klase ng sakit na nararamdaman at nararanasan ng mamamayan dahil na rin sa mahinang resistensya ng tao na halos ang lahat ng mga kinakain sa ngayon ay puro may mga sangkap na rin ng iba't ibang uri ng kemikal. Nagpapatunay lamang, on the contrary, ay hindi po ito totoo. At hindi nakakatulong ang pagpapakain ng mga chemical feeds at pagturok ng iba't ibang mga gamot at vitamins at pang-iwas sakit at peste daw na naipasok sa ating mga pag-iisip ng mga malalaking kumpanyang ito. Bagkus, ito ay napatunayan na natin unti-unti na ito ay higit na nakakasama pa sa mga baboy, mamamayan at sa halos lahat ng aspeto. Sa pananaw, sistema at pag-aaral, pagsusuri, eksperimento at taglay na teknolohiya ng Guardian Stop Global Warming Foundation ay hindi pa huli ang lahat at malaki pa ang ating pag-asa at pagkakataon na maisalba pa natin ang sistema ng paghahayupan o pagbababuyan, mga nag-aalaga ng baboy at ang kanilang negosyo. Ang industriya at higit sa lahat ay ang buhay at kalusugan ng mamamayan.